Okay, magandang araw Pilipinas. Sa araw pong ito ay pag-uusapan po natin ito pong planong ipatumba. Ito pong si Madriaga, no? So, may lumalabas po na usapin, may lumalabas na ang nagpapapatay daw o nagpapatumba daw dito kay Madriaga ay isang dating congressman. Isang dating congressman na kung saan ay nakakulong na. O isang congressman na masasabi nating isang notorious na tao. Isang congressman na kung saan ay sanay na sanay magpapatay ng mga taong sa tingin niya ay sagabal para sa kanya, no? Ngayon, may lumalabas po na usapin o lumalabas sa social media na itong congressman ito ay tinutukoy ni Madriaga na gustong magpatumba sa kanya, no? Kung di ako nagkakamali, siya po si dating congressman Arnie Tevez. Ito pong taong ito, kung maalala ninyo, ito po yung kauna-unahang congressman na binatikos po natin. Ito yung kauna-unahang politiko na binanatan natin ng binanatan, binatikos natin ng binatikos dahil po sa kanyang grabing kasamaan. So kilalang kilala po to sa Negros Oriental sapagkat ang tao pong ito ay mayroon pong mga illegal na negosyo. Katulad na lamang po ng online sabong, katulad na lamang po ng iba't ibang mga negosyong illegal. O, kung may naiisip kayong illegal, marami po siyang illegal na negosyo, marahil tama ang nasa isip ninyo. Ngayon, siya po ang tinuturo na gustong magpatumba kay Madriaga, na kung saan ay napakaraming nalalaman patungkol po sa mga illegal na gawain ni Vice President Sara Duterte. At kung tama pa nga ako, siya ay tinuturing na matibay na ebidensya o susi sa mga tanong ng taong bayan tungkol po sa pera na kung saan ay talagang malulula ka na mayroon po si Vice President Sara Duterte. Ngayon, marahil nagtatanong kayo, bakit si Madriaga ang gustong magpatumba? Hindi naman si Arnie Tevez ang kinakalaban niya. Ngayon, para po sa akin, ito'y base lamang po sa aking pag-aanalisa at base na rin po sa aking pagkakaalam. Ito po si Arnie Tevez ay malapit po sa mga Duterte. Lalong-lalo na po kay Pulong o kay Paulo Duterte, maging kay Basti Duterte. At balita ko din, at ayon din po sa akin nalalaman, base po sa mga impormasyon na natatanggap natin, itong si Arnie Tevez ay parte po o kasama po o membro po ng Triad ng Davao patungkol po sa masamang mga gawain. At syempre, isa din sa nakikita ko kung bakit gustong ipatumba ni Arnie Tevez ito pong si Madriaga dahil maaaring maging balakid ito sa posibleng niyang paglaya. Kung sakaling si Vice President Sara Duterte po ang maging pangulo ng ating bansa. Dahil alam naman natin, kapag si Sara Duterte po ang naging pangulo ng ating bansa, hindi na po mahirap para kay Arnie Tevez na makawala sa rehas na kung saan ay magdamag na hinahawakan ng mga taong kriminal, mga taong sakim sa pera at kapangyarihan. Malamang tumutulong itong si Arnie Tevez dahil nga naman sa magiging kapakinabangan din naman niya kung sakaling si Vice President Sara Duterte nga
ay maging pangulo ng ating bansa. Kung akong tatanungin ninyo, kung hindi magiging pangulo kasi itong si Sara Duterte, natitiyak ko na talagang mabubulok itong si Arnie Tevez sa kulungan ng mga buhay, no? Kasi ang tawag po ng aking mga kaibigan sa kulungan ay kulungan ng mga buhay. So ngayon mga minamahal ko mga kababayan, para po sa akin din, kung tatanungin ninyo, hindi lang naman po si Arnie Tevez ang tumutulong kay Vice President Sara Duterte. Balita ko nga itong si Kibuloy ay tumutulong din dahil nga sa ang kaso niya ay talagang panghabang buhay na dahil sa dami ng kanyang malalaking kaso na kung saan ay talagang sa tingin ko dyan na mabubulok o dyan na mawawalan ng buhay etong si Kibuloy. Kaya tingnan nyo naman, pati yung SMNI talagang pinapakilos po ni Kibuloy na kung saan ay naglalabas ng napakaraming mga fake news. Mga fake news na kung saan ay pilit na sumisira sa pangalan po ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sumisira sa lahat ng mga taong nakikisa sa ating Pangulo. At hindi lang yon, pati yung mga personalidad, pati yung mga drug lords, pati yung mga nagmamayari ng mga illegal pogos ay tumutulong po kay Vice President Sara Duterte dahil sila po ay mayroon naman po magiging kapakinabangan. Ngayon, isa lang ang masasabi ko, halatang halata po na talagang planado na ipatumba ito pong si Madriaga dahil nung sinabi po ng Kamara na gusto nilang ilagay sa kanilang kustodiya si Madriaga, nag-react po etong si Vice President Sara Duterte. Nag-react siya. Bakit? Siyempre, plano nila ni Arnie Tevez na patahimikin ito pong si Madriaga dahil kapag ka nga naman kasi etong si Vice President Sara Duterte ay tuluyan na ma-impeach, maraming mga personalidad ang hindi na mabibigyan ng pagkakataon na makagawa pa ng kasamaan katulad po ni Harry Roque. Katulad po nito ni Atong Ang. Alam ko, isa din si Atong Ang sa tumutulong na ngayon dito po kay Vice President Sara Duterte. Alam naman po ninyo, kakampi po yan ng mga Duterte. So, ibig sabihin, sa pamamagitan po ng kanilang mga pera, yun na, di ba? At hindi lang yon, marami pang iba. Mga minamahal ko mga kababayan. Kaya napakahirap po ng sitwasyon ngayon ni Madriaga. Kaya kung ako po ang tatanungin ninyo at kung ako po ang masusunod, talagang dapat lamang po talaga na itong si Madriaga ay ilagay sa kustodiya ng Kamara. Mahirap na. Dahil sa laki ng pera ng mga Duterte, sa dami ng pera ni Arnie Tevez, mukhang sa 100 mga BGMP na nagbabantay dyan sa BGMP, mukhang baka 3 o 4, 5 ang posibleng bumigay at ipagpalit ang kanilang karangalan, ang kanilang trabaho dahil lamang sa milyong-milyong iaalok sa kanila. Sigurado ko, ito balita ko lang naman. Hindi ko po sinasabing sigurado. Balita ko lang naman dahil tulad ng sinabi ko, tatay ko po ay BGMP din. Meron na pong mga opisyal ng BGMP ang tila inaalok po ng milyon-milyong halaga para lamang po maipatumba ito pong si Madriaga. Kaya dapat po talaga ingatan po si Madriaga dahil pag nawala po si Madriaga, malamang talagang makakalusot itong si Sara Duterte. Makakalusot at syempre pag nakalusot, marami ang makakabenepisyo, maraming mga walang kwentang tao ang lalaya sa kulungan at maraming mga masasamang tao na naman ang mamamayagpag sa kanilang mga kasamaan.
Kaya sa ating Pangulo, sana po, Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kilos-kilos naman po para maprotektahan po si Madriaga. Dahil sa tingin ko, talagang gustong-gusto na ni Sara Duterte na maupo sa upuan mo dahil mukhang nalalapit na talaga yung kanyang katapusan. So, ganun pa man, naniniwala ko na ang kabutihan, katarungan ang mananalo. At magagapi ang kasamaan o yung kadiliman ng kabutihan. So muli po, tulad po ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.